Alam mo, Marbil, dapat sa'yo mag-resign. Sa totoo lang, ikaw dapat ang unang mag-resign. Meron tayong pag-uusapan ngayon kay Mr. Batas. Kilala niyo si Mr. Batas? Hindi, si Diyos. Nako. Si Mr. Batas at si Mr. Diyos Kuno. Nako, pag-usapan. Ang tawag ni ano dyan, ni Jace Sonsa dyan, si Patrolman. Patron. Oo, si Patrolman. Si Mr. Batas yan, sabi nga. Diba? Ni VP Sara Duterte. Ang lupit. So, sa mga hindi pa ho ngayon lang medyo nagising-gising at nakabukas ng inyong mga telebisyon o di kaya ng social media, si VP Sara Duterte ay may banat dito kay PNP Chief Marbil. Si Romel. Oo, Romel, Mr. Romel. Uy, nagbigay Romel. siya ng sulat Lupit nun love letter na yun. Napakahabang love letter nun. At ipinakita niya na kung gaano daw kasinungaling at manggagamit din itong si General Patrolman Marbil. Si Mr. Batas, grabe. Ano masasabi niyo dun sa sulat na yun? Unang-una sa akin, kasi syempre sanay tayong gumawa ng mga ganyang liham dahil syempre sa mga kumpanya, pagka ikaw ay magsisend ka ng letter or email, usually sisimulan mo yan sa paggalang. O like, dear, dearest, hi, ganon. O kaya, to whom it may concern. Oh yes, to whom it may concern. Ganon Pero ito, umpisa pa lang, talagang alam mo na galit yung sumulat nito. At sa first name lang niya, tinawag si Marbil. Anong sa'yo nito? Anong senyales sa'yo nito? Umayos ka, Romel. Yun lang yun Sa akin sa tingin ko kasi, wag mo natin kakalimutan, ayon sa ating konstitusyon o sa batas, ang pulis po ay nasa ilalim ng mga sibilyan. At ito pong Vice President natin ay may mandato na binoto ng taong bayan na higit pa sa Pangulo. Yes. Ang kanya numero. Ibig sabihin, Pangalawa, ang kapangyarihan niya ay matindi galing sa mamamayang Pilipino. Ikaw, Mr. Marbil, o ikaw, Romel. Ang kapangyarihan mo lamang ay kung ano yung nasa ilalim mo, nasa ibabaw mo. Ang yung NAPOLCOM, di ba? Which is mga civilian in nature. Dapat sumunod ka. Kaya lang, Romel, mukhang umaastang batas ka dahil meron kang sinasandalang Panginoon sa tingin mo. Kocholi. Ito pala si Marbil. Bakit yung mga nakapaligid kay Bongit mahilig sa papreskon? Diba? Actually, hindi nga ako nagpapapreskon masyado noon yan Pero ngayon, ibang klase Yan, ganyan din si Abalos. Hindi nagsasalita si Marcos pero yung mga nasa paligid niyang salita ng salita. Ano ba ang English ng sinungaling? Di fake news. Bakit puro fake news yung nandiyan dyan? May nag-fake news na 5,000 projects, flood projects daw. Merong kasinungalingang nilabas. Ito si BP Sara. Ay, di pala. Diinan na natin. Fake news. Fake news ka, Marbil. Sabi ko nga, umpisa pa lang, umaatikabon na itong letter na ito. Sasabi dito sa letter na ito, Romel. Tinawag lang niya sa unang pangalan. It's as if si Inday Sara sinasabi dito kay General Marbil na since wala kang respeto sa akin, hindi rin kita i-respeto. I will call you by your first name. Pala decision kasi, isipin mo, siyang nagde-decide kung ano yung dapat at kung sino dapat ang security ni VP Sara. Dapat merong ang trust and confidence yan. Siyempre, security mo yan Alangan naman maglalagay ka dyan. Tatandaan po natin ito bagamat walang koneksyon. Pero, naaalala nyo, nung pinatay si Degamo, wala yung security niya. Kaya napaka-importante yung trust and confidence. Ang ginagwardyahan naman dyan, si BP Sara, ikaw ba? Pala desisyon. Kaya nga kinestyon yun ni BP Sara. Ang tagal na, isipin mo. If I'm not mistaken, 2007 pa. Security na niya yan. Tapos, ngayon lang, ngayon lang po sa administrasyon ni President Bongit na nabulabog. Kaya mga security ni VP Sara. Anong meron? Ito nga, sa 1987 Constitution Article 2, Section 1. The Philippines is a democratic and republican state.
sovereignty resides in the people. Yes. And all, anong ibig sabihin ng all? Lahat. Hindi ba kapiraso lang? Hindi ba konti? Lahat. May exemption Walang ba? exemption. No. All government authority emanates from them, sa mga tao. Sa madaling salita, kayo hong mga kapulisan, nasa ilalim po kayo ng mga sibilyan. Especially kung ganito yung binigay na mandato ng taong bayan. Ilang milyon yun na bumoto kay BP Sara. 32. Mas lamang pa sa presidente. Nakakalimutan mo po ata yun. Actually, sa totoo lang, ako legit pa yung 31M ni Bongbong, di ba? Kaya ikaw, Romel, medyo alam mo kung saan nainis talaga itong si BP Sara Duterte. Nakasulat doon sa unang bahagi ng sulat na okay lang sana kunwari tanggalan niyo ako, tirahin mo ako, pero yung magsinungaling ka sa publiko at sabihin mo itong mga ganito, ilang beses kang press con, nagdadaldal dyan, sasabihin mo puro kasinungalingan, doon na inis si BP Sara Duterte. Yung kasinungalingan mo sa publiko, dapat makorek in public. Ako sa totoo lang sinabi niyang sinungaling, which is pinakita niya at pinatunayan niyang sinungaling itong si Marbil. Alam mo, Marbil, dapat sa'yo mag-resign. Sa totoo lang, ikaw dapat ang una mag-resign. Kasi paano ka marerespeto ng mga nasa ilalim mo kung ikaw ay isang sinungaling na pinatunayan ng aming Vice Presidente. Hindi ho ito haka-haka, pinatunayan po. Kasi sabi mo nagpaalam ka sa Office of the Vice President. Ano sabi ni BP? Sandali, ako ang Vice President Hindi ka nagpaalam. Kinuha mo lang basta-basta. So doon pa lang, booking ka ng sinungaling ka. So anong ibig sabihin nito? Wala ka ng karapatan na manatiling bilang PNP chief. Dapat mag-resign ka na. Wala kang kredibilidad. Oo, dahil sinungaling ka. Sinungaling ka. Kung hindi makapal. Kaya lang itong gobyernong ito, yung mga alipores na yan, walang nagre-resign. Ang dami ng kahihiyan. Diyan pa rin. Kapit tuko pa rin sa posisyon. Antayin natin. Kung medyo makapal at itong mukha ni Marbil, may kahihiyan. Isa pang gusto natin gawin dito, lagi naman natin ginagawa, kinukumpara natin yung ngayon sa noong nakaraang administrasyon. Partida to Si Inday Sara hindi pa bumabanat sa gobyerno. Oo. Hindi pa bumabanat si Inday Sara sa gobyerno, pero tinatarantado na. Nako. Yan ang si Leni Robredo, very very critical yun sa gobyerno. Kahit na tama na yung ginagawa ni PRD, lintik ang pagiging obstructionist nun. Ibig sabihin, walang tamang ginawa si PRD at kahit harap-harapan, kayang siraan ni Leni Robredo si PRD nung panahon na yun. Pero never ginawa ito ni PRD. Maraming mga vloggers, mga media people na binabalahura si PRD, pero never nagdemanda yung tao sa kanila. So dito mo talagang malalaman na itong mga praning. Wala pang ginagawa yung tao, binabalahura nyo na. Isipin nyo yan, ibang klase. At saka dito ang matindi talaga dito itong mga kababayan natin na nagre-react na rin. Sobrang nagre-react sila at naiinis sila sa nangyayari dahil ang tinding panggigipit. At ang mga nagre-react dyan, mga senador, si Senator Bato, si Senator Bongo, titingnan natin yan, yung kanilang mga reaction tungkol ho dito sa banat ng ating Vice Presidente. Alam mo Dapat kasi pagtatanggalin to ni President Bonget, pagtatanggalin mo yung mga palpak mong nakapaligid sa'yo. Sira na kayo, nasisira pa kayo lalo dito sa mga nakapaligid sa inyo. Baka tanungin na naman siya, sabihin niya wala siyang alam. Di ba? Kasi di ba laging gano'n naman na walang alam? Hindi ko nga alam kung etong bang galaw nila ay masasabi nating merong alam ang presidente o galaw lang nito nung yung artistang secretary. Si Abalos. Abalos, kagagawan mo ba to? Ganito ka talaga ka-traidor? Mantakin mo, pinagkatiwalaan ka ni Pangulong Duterte noon kahit ang daming tumututol sa'yo noon bilang secretary. Ngayon, ganyan ka? Wala talaga. Pero ito maganda to medyo pinanindigan. Mga hudas. Pinanindigan ni BP Sara si Pastor Kibuloy. Oo. Kasi sinabi niya,
kung nagagawa yan sa akin na Vice President, mas lalo na doon sa mga ordinaryong Pilipino, katulad ni Pastor Kibuloy. Isipin mo, ginambala ang KOJC, tinitira sila Pastor Kibuloy, minamaliit, inaabuso. Ang daming pinagagawa dyan kay Pastor Kibuloy at KOJC. Buti na lang at ito ay nagsalita ng maganda ito si BP Sara. Dahil napakadelikado na po yan. Totoo po yan, ha? At tulad nga niya, in connection, pinaimbestigahan naman si Atty. Roque. Lahat na lang ba ng naging kaalyado or dikit sa mga Duterte, kailangan takutin katulad nito mga ito, tatanggalan ng security. Medyo delikado po yan sa mga ordinaryong Pilipino. Ibig sabihin yan, bumitaw-bitaw at dumistansya kayo sa mga Duterte. Dahil kung hindi, malilintikan kayo, aalisan kayo ng security, kakasuhan kayo, papatawag kayo sa Senado, etc., hahalukayan kayo ng kaso. Hindi na po talaga maganda itong nangyayaring ito.